Welcome back po sa Agri sa Agri. Ngayong episode naman po ay makikilala natin si Sir Jerry at ang kanyang mga tinatanim, ang jujube at syempre isang rare na kamote na ngayon lang natin talagang unti-unting pinapakilala sa ating mga kababayan. Yellow Sweet Honey and Beni Imu. Galing sa Japan. Kung napanood nyo po yung Live 100 Years, yan po ang isa sa mga kamote, sikreto na kinakain nila kaya umabot sila ng 100 years. And above. Si Sir po ay 95 na. Alam siyang bata. Puro mo din lang po. Ayan, so kung 5 years na lang po, tatanggap na siya ng centenaryong regalo ng gobyerno. Hindi, joke lang po. Batang-bata pa si Sir. Don't forget to like and subscribe. Pakinggan nyo ang pagbabahagi ni Sir Jerry kung papaano niya or napili na magsaliksik ng mga kakaiba dahil maliit ang lupa kaya kailangan high value. Yes. So sino nga ba namang magtatanim ng low value kung maliit lang ang iyong lupain? At syempre ito po ay kailangan ng isang masugid na pagsasaliksik at kaalaman dahil kung nakadiscover ka ng bagong pananim, papaano mo naman ito itatanim? Ako po si Jerry Bautista Dicano. Nandito po tayo ngayon sa Puruksik, Sitio Calabasa, Anun, Florida Blanca, Pampanga. Actually, we have these varieties of plants dito. No? Meron kaming fruit trees, which is the Thai giant jujube. No? Meron din po kaming mga 5 varieties of kamote, sweet potato, Japanese sweet potato by the way. And meron kaming Australian hybrid mulberry sa likod, meron kaming king white, and meron kaming Illinois. Sir, saan ba nagmula itong ating jujube, sir? Ang pangalan niya is Thai giant jujube. Thai giant. I guess galing siya ng Thailand. So as of now, meron tayong Thai giant jujube na nakatanim dito sa farm. More or less around 50. Tapos yung mga grafted natin, which is nandoon, mga yan. This Thai giant jujube is grafted to local jujube. Ang tawag dito sa amin is Mansanitas. Ayun, yun po yung local natin. Naisip ko yun kasi una, ang dami ng mga rambutan at saka lansones. Tapos walang jujube sa local market. Puro mga imported. And nag-inquire ako before, ang 1 kilo ng jujube is 800 pesos. Yung retail niya. Umaabot lang siya ng mga 500 pesos kapag 4 kilos to 5 kilos above. Ganon. Ibig sabihin, ganon siya kamahal. Ang presyo ng bunga nito, 800 to 1,000 pesos ang SRP nila. Coming from Thailand, sa ibang bansa. At isa pa, yung vitamin C kasi niya is 20 times higher than apple. Kaya according to studies, gamot siya sa cancer. Kasi nga, ang cancer kasi, kapag ang tao may cancer, i-flooded mo lang yan ng vitamin C. So yun ay malaking tulong sa kanya para ang cancer ay hindi kumalat. So pagdating naman sa pagtatanim nito, ano ba yung requirements niya na area? Sa upland ba, lowland? Wala naman pong elevation. For as long as meron niyang tubig, no? Hindi naman din kailangan matubig na matubig. Yung tama lang. Kasi ano naman to actually parang pwede nga to sa desert. Oo. Matibay siya. Matibay siya, yes. Yeah. Sa ano sir, ito kasi hindi naman siya maselan. Kahit na mabaha siya ng 3 days, 4 days, okay lang siya. Kasi nga puno siya. At the same time, hindi talaga siya maselan. Huwag nyo lang siyang itatanim ng sakto yung baha. Ibig sabihin, halimbawa, naitanim mo na siya sa binabahan yung area. After 4 months, 5 months, 6 months, matibay na siya. Lumalaki siya ng gaano kataas? Lumalaki to. Siguro more than 20 feet, ganyan. Malakas ang palok. Yeah, gaya ng local natin. But in Thailand, what they do is tinitrim nila yan. Pinuprune nila. Tapos maglalabasan ngayon yung mga sanga. Dahil nga grafted sila, from 2 to 3 months, makita mo from the rootstock, namumulaklak na sila. And then yung from bulaklak, pag nasustain naman niya yung sustansya niya, magpa-form na siya into fully grown fruit after 3 months. Yung ganito kalaki, sir, ano na ba yan? Considered na ready to pick na? Hindi pa din. Mga ilang days pa? Lalaki pa siya? Mga 1 week pa. Huwag na tayong umasa, joke lang. Ano siya? Maunahan ka na ng mga bata dito. Mga 1 week pa, sir. Magiging ano siya, yellow-green. So, mas lalaki pa siya. So, currently ngayon, sinlaki siya ng kamatis. Sa jujube din, upon grafting, of course, dapat sanitize yung mga gagamitin mong mga tools, no?
We use alcohol, yung iba naman apoy, no, inaano sila. Tapos ayun, dapat magaan ang kamay mo, maingat, lalo na kapag tumubo na yan kasi yung value niyan, mataas na ang value. Normally napuputol sila doon sa grafted area. So dapat talaga extra care. Unless talagang matanda na sila, like what we sell, after 6 months, yon talagang kapit na yan. Parang iisa na lang sila ng rootstock at saka nung sayon, ayun, okay na siya, matibay na siya. Kahit na ibalibag mo na yan, hindi na sila maghihiwalay. Naniniwala ako na yung demand nito ay tataas dahil nga mataas ang vitamin C niya, 20 times higher than apple. Ibig sabihin, kung ako yung tatanungin mo, bakit ko tatanim nga ito? Dahil nga ang laking tulong niya sa ating katawan. At the same time, wala pang gaanong nagtanim nito. Yung iba pang personal lang. So wala pa siyang commercially and locally produced dito sa Pilipinas. Unlike yung rambutan, yung lansones, na kapag nagkasabay-sabay tulad ng this year, talagang bagsak ang presyo sa farm gate. Currently ba may demand ba sa market? Meron actually, ang ang imported niya, nag-inquire ako before, 800 pesos per kilo. Yung fruits na harvest. 800 per kilo. Ilang piraso yun? Kasi medyo malaki. Parang kamatis. Yes. Siguro mahigit 20 piraso siguro. Yeah, more or less mga 15 lang. 15 pieces. Lalo na pag quality talaga. Bakit ganun ang value niya? Ano bang kakaiba sa jujube? Una, siguro dahil imported nga siya. Pangalawa, upon doing the research, 20 times higher vitamin C compared sa apple. Ganun siya. Kaya, alam mo, may sumugod sa akin dito from Bulacan because she has cancer. Kasi kailangan daw niya talaga ng jujube. Because they found out, no, naging aware sila na ito ay gamot sa cancer. Gusto ko pong i-introduce ito sa market dahil nga, una, wala kang locally produce ito. At the same time, merong another source or ibang option ng ibang mga mamimili natin ng mga prutas. At para kasi sa akin, kaibig-ibig siya. Hindi lang laging puro imported na mansanas. Ito is actually iba talaga. It has a distinctive taste. Pero maano mo na may kukumpara mo siya sa mansanas. Meron po kami dito 5 varieties of Japanese sweet potato. Isa na yan yung Okinawa na pinaniniwalaan nila na pampahaba ng buhay ng mga tao sa Okinawa. That's why they reach 100 years old and above. So we have Murasaki Okinawan yellow sweet honey, which is also called golden honey. And we have Satsuma Emu and the pure purple. Purple yung laman is Beni Emu. This one, you can see, this is Murasaki. Yung purple ang kanyang dahon. Pero ang kanyang laman is white flesh sa loob and purple sa labas, yung skin niya. Alam naman natin pag Japanese, iba ang mentality ng acceptance ng Pilipino na mataas ang kalidad. Actually, they are sweet, like the golden honey. Pangalan pa lang, talagang napakatamis na. Tapos the Beni Emu, I've tasted Beni Emu, para siyang jam na parang ubing alaya na mayroon na siyang gatas na may asukal, pero wala pa. Pero ganun na yung texture niya. Ang na-harvest ko na accidentally, nagtabas lang kami kasi nagtanim lang kami for planting materials, propagation. But nung nagtapas yung pamangkin ko, tsaka nagbunot kami, hindi namin namalayan na may laman na pala. So we tried, no, nakita namin, na-prove namin na naglalaman ang kamoting to dito sa Pilipinas. Ang Japanese sweet potato, kasi nga po, meron na ngayon sa mga nagbukas ng mga negosyo, they use it as product, baked sweet potato. Meron ng oven baked na mga sweet potato ngayon. At karamihan is nag-i-import po sila. At napakamahal ng isang box. Yung 2 kilos nila is 1,399. Ganon kamahal ang kamote. Yung talbos is nakakain. At the same time, dahil nga pioneering tayo sa pagpaparami nito, ang binebenta po talaga namin is planting materials. Rooted, bare rooted po yan. Siniship namin sila na may ugat na walang lupa. Pero meron kaming ginagamit para mag-stay yung kanilang buhay. They will stay fresh. Ang per planting materials namin is nakabundle po kami 1,000 pesos for 10 pieces, no? 10 pieces per variety. Pero po pag kinulit ako nung bumibili, pag gusto niya, pwede bang isang bundle yung 5 variety?
Yon. So binibigay ko po yung 5 variety for 1 bundle, 1,000 pesos. 10 pieces. Nagpa-plus 2 pa ako nun. Pag ano tayo. Bago namin tinanim tong mga Japanese sweet potato, in-elevate muna namin to, inararo ng kalabaw. Tapos, naglagay na kami ng mga organic materials like vermicast and yung binebenta nilang organic fertilizer. Hanggang sa nilatag na namin yung plastic mulching para hindi siya ganong madamuhan. As you can see, ang damo lang ay nasa gitna at nasa gilid. Pero itong nasa gitna, wala siyang damo dahil nga mayroon siyang plastic mulching. Kasi nga, equipped naman na yung lupa at ang kamote hindi naman yan gaanong maselan. Ang kamote kasi, lumalaban naman yan sa damo. At the same time, 1 month na lang aanihin na to eh. Ang kamote, of course sa una, kapag kinat mo kasi yan, dapat medyo shaded muna sila ilalagay. Pag pinating mo sila, nilagay mo sila sa para paugatin, dapat hindi sila full sun kasi masusunog sila. Especially this one, ang Murasaki, kasi hindi siya green pigment, medyo maselan to at madali lang din malusaw, kumbaga mahina ang kanyang stem dahil nga dark siya. So yun, ang special care talaga sa kanila, at least 1 week nasa shaded area muna sila sa malamig para mag-ugat. At kapag may ugat na sila, pwede na silang i-hardening, ibilad sa araw. Of course, dapat after rainy season ka magtatanim. Kasi kapag rainy season or maabutan yan ng ulan, mabasa yan, nagkakaroon sila ng ulalo. If you're familiar with ulalo, yun yung parang amoy lychee na pag kinain mo is mapait. Nagsimula ako dyan dahil maliit yung space ko, maliit yung lupa. So imagine if you have 300 square meter, tamnan mo ng palay or ng mais, ano mong kikitain mo doon? Tapos tatamaan ka pa ng peste. So I've come to think na sabi ko, ang tao hahanap to ng something na rare or unique na magandang tingnan at the same time nakakain siya. And of course, high value. Kasi nga, para matugunan yung pangangailangan namin sa pamilya, sa namin, araw-araw. So, sabi ko, kailangan maghanap ako ng mga bagay na kakaiba, na kapaki-pakinabang at mataas ang value nito at maparami ko. Sabi nga nila, I'm living in wild and free environment, no? Wild. Ang routine ko, paggising ko sa umaga, devotion, yan. And then, iinom ako ng hot choco. Tapos, kung mayroong kailangan damuhin, ipaprioritize ko yung magdadamo. Tapos, later magtatanim. Tapos, meron akong i-replant. At the same time, magpo-propagate ako ng mga dapat kong i-propagate ng mga halaman. Especially yung mga kamote. Sa akin, nag-start po ako ng business with the guidance of the Lord, and I make the best use of what I have. So sabi nga, God, yung heart natin is minold niya, and then when you have the right heart, you will be given wisdom, and then when you have wisdom, you will be having a lot of money in your pocket. Kasi may wisdom ka na. Ayan po. Sa akin po, I just follow my gut, no, yung aking instinct, no. Of course, alam naman natin yan. Sa iba, ang term nga is instinct. Sa akin, it sounds too religious, pero kasi pinagpipray ko to eh. I'm praying for this and I'm asking, inihingi ko to kay Lord. So, naniniwala ako na si Lord ang magbibigay ng mga bagay na para sa kanyang ikaluluwalhati. So, sa akin, kapag nagustuhan ko yung isang bagay, pakiramdam ko, marami rin ang magkakagusto. At kapag marami ang magkakagusto, mayroon akong pananagutan na dapat maparami ko to, mapangalagaan ko at maparami ko at ma-distribute siya sa mga tao. Kasi sa akin, it brings joy, no, and gladness kapag may mga natutuklasan, nakikita na nakakaiba na napapakinabangan, na matutuwa ka, na nakakatuwa sa pakiramdam. So the same thing, no? Sa atin, lumaki ako na nagtatanim ng palay, nagtanim din ako ng tubo, yan, yung mga prime commodities. Pero iba kasi talaga yung napunta sa akin ngayon na mga collection na pag nakita ko kasi sila, ay gusto ko silang ma-acquire, mabili. And then, yun, yung enjoyment of that, gusto ko ma-enjoy din ng iba. Profit will follow kasi the value is there. Sir, agree ka ba sa agree? Agree, sa agree. Approve.
Don't forget to like and subscribe.